It was almost lunch when they both woke up. Dahil na rin siguro sa sobrang pagod kaya napahaba ang kanilang tulog. Just like before, palaging nauunang gumising si Zandro at naihanda na nito ang kanilang pagkain. Pati na rin ang kanyang pampaligo at damit na bihisan ay nakahanda na. Nakapaligo na rin ito. He looked so fresh and delectable. Agad siyang nagbawi ng tingin nang mahuli siya nitong palihim na nanunuri. Nahiya siya bigla. "It's all yours." Tadyo nito. Inirapan niya lang ito. Narinig pa niya ang halakak nito bago siya pumasok sa loob ng banyo. Napaigtad naman siya nang bigla na lang itong magsalita sa labas. "Let's conserve water, sweetheart. Madami kang pambayad ng tubig." Sagot niya. Lumapit din siya sa pinto at ikinandado iyon. Mahirap na. Bantay sa lakay ang nasa labas. Namimihasa na. Hindi magtatagal ay baka malosyang na siya nito. Tinangka nitong buksan ang pinto at na mapagtanto nito na ikinandado niya iyon ay tawa ito ng tawa. "Oh, the kitten is scared." Akala niya ay wala na sa kwarto ang asawa pagkatapos niyang maligo ngunit naroon pa pala ito at prenteng nakaupo sa kama nila. Mataman nitong nakatingin sa kanya. Nakasunod ito sa bawat niyang galaw. Pinanlisikan niya ito ng mata, signaling him get out but he won't budge. "Nakita ko ng lahat yan. Wala ka nang dapat na itago pa," he said. Wala siyang nagawa kundi ang magbihis sa harapan nito. Nakita niya ang pagtaas ng Adam's apple nito at ang mayat-mayang paglunok. Alumpihit din ito sa kinauupuan. Serves him right. Wala siya ni anumang saplot habang nakatayo sa harapan nito. Nagpa siya muna siyang magpahid ng lotion sa buong katawan and she took her time doing that. Wala din pagmamadali sa kanyang mga kilos habang isinusuot ang kanyang mga panloob. He didn't break his eyes on her body until she got to finish dressing. You're done drooling on my body?" Tukso niya rito. Napasimangot ito. Napatawa siya nang tumayo ito at naglakad palabas ng pinto. Akala niya, tuluyan na itong magwa-walk out sa kanya, ngunit bumalik din at naupo na lang sa gilid ng kama nila. Napatawa siya. "I love you." "I love you too." Napabigla din siya sa isinagot. Mariin niyang nakagat ang labi. Sana lang ay hindi nito narinig ang kanyang sinabi. "What did you say?" Umiling siya. "Nothing." Nauutal niyang sagot. "I heard you say something." Pangungulit ni Zandro sa kanya. Umakbang ito palapit sa kanya. "Wala nga sabi." Nauna na siyang lumabas ng kwarto. At nang mapansin niyang hindi ito nakasunod sa kanya ay nilingon niya ito. "What?" "Tara na." Abot tainga ang ngiti nito. "Mahal mo ko eh." Umabog ng sobra ang dibdib niya dahil sa sinabi nito ngunit hindi siya nagpahalata. "Huwag maging ambisyoso," sambit niya. Hindi na ito nagsalita pa. Naramdaman na lang niya na pinagsiklop nito ang kanilang kamay. Maski ang makapasok sila sa sasakyan ay saglit lang nitong binitiwan ng kanyang kamay pero nang maupo na ito sa driver's seat, ginagap ulit nito ang kanyang kamay at pinagsiklop iyon. "You're driving, Zandro," sita niya. "I know, sweetheart. Kaya ko naman," sagot nito. Ang mga mata ay nakatutok pa rin naman sa daan. "I love you so much. Hindi mo na kailangan sumagot. Alam ko naman na mahal mo ako noon pa man." Nakakaloko itong ngumiti. She smirked. Dahil sa totoo lang, hindi niya alam ang isasagot sa mga pinagsasasabi nito. Natatakot siya. Ewan, hindi niya alam. Sa halos 1 oras na biyahe nila papunta sa bahay ng mga ito sa Quezon City dahil sa sobrang traffic. Nakakabagot. Lalo na at wala na silang imikan habang nasa sasakyan. Nakontento na lang si Zandro sa paghawak at pagpisil-pisil sa kamay niyang hindi man lang nito binitawan kahit saglit. Kusang bumukas ang malaking gate ng bahay ng mga ito na makarating sila. Tila ba may sariling isip iyon at nakakakilala ng sasakyang paparating. Nilingon niya si Zandro. Nakataas ang kanyang mga kilay. Nagtatanong. Pero kahit papaano ay mahinala na siya kung sino ang salarin. "It's Dave and Jess too. They have tight security. As in very tight. Masyadong obsessed ang dalawa sa security ng bawat isa lalo na na madukot si Brom. And you're aware sa mga death threats na dumating sa pamilya, di ba?" Napalunok si Bella. Bigla siyang sinalakay ng takot. Huminga siya ng malalim at pinaglaban ang takot na nadarama. "You're okay? Namumutla ka." Inalalayan siya nito palabas ng sasakyan. "Nanlalamig ka." "I'm good." Pilit niyang kinalma ang sarili. "Tara na."
Ninapit siya nito sa baywang at kahit papaano, nagbigay iyon ng kapayapaan at security sa kanya. Unti-unting nawala ang takot na kanyang naramdaman. Pagkabukas pa lang ng pinto ng bahay ng mga ito ay sinalubong na agad siya ng yakap ng ina nito. Mommy Elizabeth never failed to let her feel that she loves her and that she's always welcome. She had that warmth aura that made her approachable. Naku, iha, kanina pa kayo hinihintay ng anak nyo. Pasensya ka na pala at hindi agad siya nakauwi sa inyo. Nakakatuwa ang anak mo. Naku, salamat po. Kimi siyang ngumiti. Natawa pa siya lalo nang itaboy nito si Xandro palayo sa kanya. Palagi kasi itong nakabundot sa kanya at hindi binibitawan ng kanyang kamay. Lumayo-layo ka nga muna, Xandro. Hihiramin ko lang asawa mo at may pag-uusapan lang kami. Pinaningkitan nito ang mata ang anak. Wala namang nagawa si Xandro kundi bitawan siya. Iyong anak mo, tingnan mo muna, utos niya. Hindi napansin na may pagdalambing ang kanyang boses nang magsalita. He gave him a kiss on the lips before leaving. Naiwan naman silang dalawa ni Mami Elizabeth at hinila siya nito papunta sa isang kwarto. Mukhang may mahalaga itong sasabihin at hindi na makapaghintay pa. Dinala pa siya nito sa kwarto nito. Magkaharap silang umupo sa isang mini sofa doon. Alumpihit ito sa tayo at hindi mapakali. Iha? Alam niyo po ba kung paanong nabuo si Jared? Inunahan na niya ito. Tumango ito. I'm sorry, Iha. Ginagap nito ang kanyang kamay. Ako na ang humihingi ng tawad sa nagawa ng anak ko. Gusto ko lang na malaman mo kung ano ang side namin dahil sa nangyari ng gabing yon. Malaki rin ang naging epekto sa kanya ng mga pangyayari dahil halos gabi-gabi siyang dinadalaw ng aksidenteng yon. He keeps on having a nightmares na may babaeng gusto siyang saktan at paghigantihan dahil sa pangiiwan niya rito. We even begged him to seek for professional help but he declined. He's just strong enough to handle it. Kaming pamilya niya ang naging sandalan niya noong mga panahong yun. Kung ilang investigador din ang inupahan namin sa pagbabaka sakali na makikita ka pero nahirapan kami. Lalo na't hindi ka na niya maalala pagkatapos ng aksidente. Suntok sa buwan ang ginawa nilang paghahanap sa'yo. Mataman siyang tinitigan sa mata ng ginang. Patawarin mo kami kung hindi ka namin nahanap agad. Diyos ko, hindi ko maisip ang hirap at sakit na pinagdaanan mo noong mga panahong may malalang sakit si Jared. It's all in the past na po, Mami. Ang mahalaga ay masaya na po ang anak ko. Kimi niyang sagot. Hindi niya alam na hinala pala siya ng mga ito. Alam kong kalabisan ang hihingin kong pabor sa'yo pero sasabihin ko na rin. Huminga muna ito ng malalim bago nagsalita. Don't leave him, please. Baka hindi na niya kayanin kapag nawala ka ulit. Lalo na ngayon na alam niya may anak na kayo. Halos magmakaawa na ito. Binundol siya ng kaba. Bakit po? Paanong hindi niya kakayanin? What happened to Xandro? He almost lost his sanity when you left. At bilang isang ina, ayoko mangyari yun. Baka hindi ko rin kayanin. Natakot siya sa sinabi ng ginang. Kahit ano pa man na nangyari sa nakaraan, ni hindi sumagi sa isip niya na mapahamak ang asawa. Ayaw niya dumating ang araw na yon. Hindi siya makakapayag. Tumayo siya at niyakap ang ginang. I love Xandro despite of everything what that happened. Bulong niya rito. Bigla itong lumayo sa pagkakayakap sa kanya at manghang nakatingin sa kanya. You do? Marahan siyang tumango. Napahagulgul ito ng iyak, puno ng pasasalamat sa kanya. Naku, let's stop this drama at tayo nang mag-enjoy sa labas. Baka aligaga na rin ang asawa mo sa kakahanap sa'yo. Hinila siya nito palabas. Malakas pa rin ito kahit may katandaan na maalam siya dito saglit na lalabas. Nag-text sa kanya si Baklita, si Mama Alicia. Ang kanyang manager, PFF, PA, rolled into one. May kailangan daw siyang pirmahan. Papasukin mo na rin, Iha. He's a family na din naman. Bilin ng ginang. Sige po, lalabasin ko lang po saglit. Malapit na daw po siya. Pamamaalam niya. Pabiro siya nitong itinaboy palabas. Nauna na ito sa kanyang pumasok. Siya naman ang tumayo sa may labas ng gate at doon naghintay. Abala siya sa pagtitipa sa kanyang cellphone kung nasaan ito nang biglang may humintong puting van sa tapat niya. Hindi siya makahuma na may lumabas na lalaki doon at agad na nahila siya. Isang impit na tili na lang ang nagawa niya dahil sa ipiniamoy na
sa panyo sa kanya. Hindi na niya namalayan ang sunod na nangyari dahil tuluyan na siyang nawalan ng malay. Abot naman ang hiyaw ni Mama Alicia na kararating lang at nakita nitong pilit isinakay ang kanyang alaga sa van. "Tulong! Tulungan niyo kami!" Panay ang sigaw nito. Humahangos naman palabas ng bahay si Xandro. Sa likuran nito si Jonathan at si Mami Elizabeth. "What happened?" Sigaw ni Jonathan. Si Xandro naman ay naglingalinga at hinahanap ang asawa. "Where's my wife?" Dumadagundong ang boses nito nang makitang wala sa paligid ang asawa. Nilingon nito si Alicia. "Anong nangyari?" Noon lamang nakita ni Alicia kung paanong magalit si Xandro kaya nasindak siya sa aura nito. Hindi agad siya nakapagsalita. "Someone took her." "Who would do that? Wala namang kaaway ang asawa ko." Pinalot na ng takot at kaba ang kanyang dibdib. Paano kung may nangyaring masama kay Bella? Hindi na talaga mapapatawad ang sarili kapag nagkataon. Sino ang gagawa noon dito? In broad daylight? Naglakas loob ang taong yun at kidnapin ang asawa ko? Nilingon niya ang ina nang maramdaman ang paghawak nito sa kanyang kamay. "Calm down. Nasa loob ang anak mo." Kahit paano ay humupa ang konti niyang galit, but the fear and nervousness he felt just intensify even more. "It must be him," bulong ni Alicia, but he heard it loud and clear. "What do you mean, him?" "I've always told her to report it already but she declined every time." Akala niya, simpleng tagahanga niya na lang yung taong yun, nagpapadala ng kung ano-ano sa kanya, kaya ipinagwalang bahala niya lang yun. Bago pa siya umalis papuntang Amerika, regular na siyang nakakatanggap ng mga bulaklak at pagkain galing sa isang anonymous admirer. Pero lahat ng yun ay wala lang sa kanya. Ang bulaklak ay diretso sa basurahan at ipinamimigay niya sa iba yung pagkain. Naging agresibo lang ito nang bumalik siya. Hindi na pagkain at bulaklak ang ipinadadala kundi mga pagbabanta na. "Pagbabanta? Bakit? Wala namang kaaway at naargabiyado ang asawa ko." Ta kanyang tanong. "Obsessed admirer. You should find her." Baka kung anong gawin ng lalaking yun kay Bella. Nakakatakot ang mga sulat nito. He said he just wanted to taste her and be with her even for a single night. "Over my dead body." Baka ano pang magawa ko sa kanya. Napaigtad ang lahat dahil sa lakas ng sigaw niya. Pero wala siyang pakialam. Not again. Madami ng pinagdaanan ang asawa niya at ayaw niyang maranasan nito ulit iyon. Never. Ikamamatay na niya kapag nagkataon. "Alam ko mahirap at masakit but calm down and think about your son. Ginagawa na namin ang lahat para mahanap siya ni Dib at Jessica. Are on it already. Alam mo naman na walang nakakalusot sa mag-asawang yun, di ba? Any moment from now, they'll be calling you telling you that they found her already." Jonathan's words comforted him a bit. "Si Jared, ang mga bata?" tanong niya sa ina. "They're okay. Naroon si Jandy at si Lara upang tingnan sila. Tinawagan ko na rin ang ninong mo and he said he'd lend a help. Pasasalamat na daw sa matagumpay na operasyon ng ninang mo. Para saan pa at naging general iyon kung hindi ka niya matutulungan? May mga tauhan na daw siyang kasalukuyan naghahanap sa asawa mo." His phone beeped. It was Jessica. "Get your woman. The police are on it already. I have sent some of my men for backups." That was his cue. Mukhang nakatanggap din ng mensahe sina Jonathan at ang kanyang ina kaya hindi na siya pinigilan pa. The wheel of his truck screeched on the road. If anything happens to his wife, he'll throttle that man neck till he runs out of breath. Don't do anything. Those were the exact words that Jonathan said before he left. Mapait siyang ngumiti. Sinong tao ang makakapag-isip pa na matino lalo na at alam mong maaari mapahamak ang asawa mo? God, that man must lay a finger on his wife. No! Pasimple niyang inabot ang cellphone na makitang umilaw ito. It was her mom. Papunta na rin daw ang mga awtoridad kung nasaan ang kanyang asawa. Agad niyang ibinaba ang aparato sa kanyang tabi at itinuko ng isip sa pagmamaneho. It feels like eternity bago niya narating ang kinaroroonan ng asawa. Naroon na rin ang mga tao ng kanyang mga ninong at kasalukuyang dinedeploy ang mga tao nito. Agad siyang lumapit dito. "Ninong," tawag niya rito. "Where's my wife?" Naglakad ito palapit sa kanya. "Don't worry, everything's under control."
confirmed na nasa loob ang asawa mo. Based on the information that was sent to us, there's only one culprit. Paano niyang nakuha ang asawa ko kung mag-isa lamang siya? He gritted his teeth because of anger. Bakit hindi natin pasukin? Any moment ay papasukin na naman ang loob. Must I suggest that you stay here? Baka mapahama ka din kung sasama ka pa sa loob. No! Mariin niyang tanggi. Sasama ako sa loob. Mukhang nabasa nito ang determinasyon sa kanyang mga mata kaya tumango na lumito. Maya-maya ay sumenyas ito sa mga tao nito na pasukin na ang lugar. He was after them. Nang mapasok nila ang abandonadong bahay ay agad na nagpulasa ng mga pulis. Kanya-kanyang ruta ang mga ito. Siya naman ay naging mailap ang mga mata. Tinitingnan ng paligid kung maaaring nasaan si Bella. The house looks old and it looks creepy even from the outside. Maski siguro Langaw ay mahihiyang pumirmi roon. Iniisa-isa niya ang mga kwarto roon ngunit nakailan na siya. Ni anino ng asawa ay wala siyang nakikita. He was about to go to the next door when he heard something behind the glass door. It was his guts telling him that his wife was inside. It was a one-way mirror kaya hindi niya makita ang loob noon. Pilit niyang binuksan ang pinto at hindi naman siya nabigo. The sight before his eyes broke him. Nakayuko at nakaupo ang kanyang asawa sa isang upuan habang nakatali ang mga paa at kamay nito roon. May bakas ng dugo sa gilid ng labi nito. He became livid when his eyes settled on her exposed flesh. Warak ang itaas na bahagi ng damit. Only her top bra covering the molds that he always wants to devour. Nag-angat ito ng paningin ng marahil ay maramdaman nitong may ibang tao. Nanlaki ang mga mata nito na makita siya. Panay ang iling nito. Fear was visible on her face. Sunod-sunod din ang pagpatak ng mga luha nito. No! No! Umalis ka na! Sigaw nito. Kasabay ng panlalaki ng mga mata. Lampasan sa likod niya ang mga tingin nito. Nalingunan niya ang isang lalaki. May hawak na baril at nakatutok sa kanya. Ngunit ang mga panahong yon, wala siyang ibang naramdaman kundi galit at puot sa ginawa nito kay Bella. Oh, the husband is here! Singhot-singhot nitong sabi sa kanya. Mukhang hay na hay ang lalaki base na rin sa pamumula ng mga mata nito. He knew it better than anyone. Kailangan niya mag-ingat at baka mapahamak pa ang asawa. Okay na sana kami pero dumating ka pa. I used to follow her even before you get married. Nagbabaka sakali akong mapansin niya at piliin pero wala. Wala dahil sa'yo. Natakot siya bigla nang iwas-iwas nito ang hawak ng baril at napatapati yon kay Bella. Napapikit na lang ito kasabay ng pagtulo ng mga luha. Hindi na lang siya nagsalita pa. It wouldn't be good if he says something or anything that might trigger his actions. Isang kalabit lang nito at mapapahamak ang asawa. Huwag ka mag-alala. Hindi ko naman sasaktan ang asawa mo Total, hindi na naman siya mapapa sa akin kaya tinikman ko na lang. Ibang itong tumawa para itong baliw. Tumawa. Sayang nga lang at dumating ka na. I was going to make her endlessly kung hindi ka lang dumating but I can still do that after I hear to you, right? Pigil naman niya ang sarili na sugurin ito at pilipitin ang leeg hanggang sa malagutan ito ng hininga. Ni hindi rin siya gumalaw sa akin na tatayuan nang itutok ilit nito ang baril sa kanya. Hindi niya iyon alintana at nilapitan ng asawa. Wala siyang pakialam kung mamatay man siya. Ang mahalaga ay mailigtas niya ito. Akala niya, katapusan na niya ang makarinig siya ng dalawang magkasunod na putok ng baril. Sabay noon ang malakas na pagsigaw ng asawa. Sandro, no! Hagulgol ng asawa. His breathing literally stopped. Akala niya, siya ang tinamaan ng lalaki na yon. Subalit nang kapain niya ang sarili, wala naman siyang masakit na naramdaman. Tinakbo niya ang pagitan nilang mag-asawa at dali-daling kinalas ang pagkakatali nito. Agad siya nitong niyakap. Ramdam niya ang takot at panginginig ng buong katawan nito. Sabay pa silang napaigtad nang makarinig pa ng isang putok. Nang lumingon siya, nakita niyang bigla na lang tumimuwang sa pagkakatayo ang lalaki. Nagawa pa pala nitong makatayo after the shots. He saw red dots everywhere. There were snipers all around. May hinala na siya kung sino nagpadala noon. Should I remind myself every now and then not to anger Jess? Nakakatakot talaga ang babaeng yun. Kaya hindi niya masisisi si Dave na matakot dito. Sa bagay, takot din naman siya kay Bella.
She got him good, really good. Agad niyang hinubad ang suot na t-shirt at isinuot iyon sa asawa. Ayaw niyang pagpiyastahan ng iba ang asawa. Kaya lalo at nag-umpisa nang dumating ang tauhan ng kanilang ninong. "I wanna go home," bulong ni Bella. She's still sobbing. Mahigpit ang pagkakayakap sa kanya. Ayaw bumitiw. He kisses her temple. Inakay niya ito. "Ninong?" Tawag pansin niya rito. "Pwede po bang next time niyo na kami kuhanan ng statement? My wife wants to go home already." "Don't bother. Ako na ang bahala." Tinapik siya sa balikat nito at nagpunta sa mga tao nito. Ramdam niya ang panghihina ng asawa kaya pinangko niya ito papunta sa sasakyan nila. Ni ayaw man lang alisin kahit saglit ang braso nitong nakayakap sa kanya. Puno pa rin ng takot ang buong sistema nito base sa panginginig nito. He deposited her on the passenger seat tsaka siya umikot patungo ng driver's side. He knew it would be reckless driving on one hand but he can't help it. Hawak niya kasi ang kaliwang kamay ni Bella at marahang pinipisil-pisil iyon. Manaka-naka niya rin itong sinusulyapan sa mukha. She's not crying anymore but she's still afraid. Sa kanilang bahay na muna sila dumiretso. Saglit niyang tinawagan ng ina upang ipaalam dito na ligtas na si Bella at ito na muna ang bahala kay Jared. They all agreed. Asikasuhin daw muna niya ang asawa. He also received a message from Jess that some people will be courting them unnoticed. Nagpapasalamat siya sa mga ito dahil kahit paano ay mapapanatag ang kanyang loob. Dinala niya ang asawa sa kwarto nila. Agad itong pumasok sa banyo nila. Sa bungad pa lamang ng pinto noon ay nag-umpisa na itong maghubad. Sinundan niya ito. She stood under the shower as she let the water run through her body. Kasabay ng pagpatak ng tubig sa kanyang katawan ay ang pambuhos ng kanyang mga luha. She felt like a thrush. Inabot niya ang sponge sa isang tabi at marahas na ikinuskus iyon sa kanyang balat. Akma niyang ikikiskis sa labi ang hawak ng sponge na may umagaw noon. Nalingunan niya si Xandro. "Where did he touch you?" His voice was cold but she can see the anger on his eyes. "Dito ba?" Turo nito sa labi niya. "O dito." Nakatingin ito sa leeg at dibdib niya. Nang hindi siya sumagot, basta na lang ito kiniskis ang buo niyang katawan. Walang itinirang bahagi na hindi dinaanan ng mga kamay nito. "No one is allowed to touch you but me." Hindi niya nagawang tumanggi ng sakupin nito ang kanyang mga labi. Kusang pumulupot ang mga braso niya sa leeg nito at hinayaan nitong gawin ang lahat sa kanyang katawan. Baka sakaling mawala ang sakit at takot na nararamdaman niya. "Ako lang ang dapat na may-ari sa katawan mo. Ako lang," bulong ni Xandro. They were both standing, their bodies almost one. He continued kissing her down to her delectable neck up to her chest, habang ang kamay niya ay abala sa ibang bahagi ng katawan nito. His left hand on her, while the other one hand her navel. Bawat damping labi niya sa katawan nito at bawat haplos ng kamay niya ay napapabulong to. Kailangan niyang iparamdam sa asawa that there's nothing to be afraid of. Gusto niyang maramdaman nito ang comfort sa piling niya. Gusto niyang alisin ang takot at pag-aalala nito at mukhang nagtagumpay naman siya. And when he felt that she was enough for her, iniangat niya ito, giving him more access on her. Sunod-sunod ang ginawa niyang pagtrabaho dito. Bawat dikit ng kanilang katawan ay lalong nakakadagdag ng ginhawa sa kanilang katawan. Lalo tuloy nang unyapit si Bella sa kanyang leeg sa walang habas niyang paglambing dito. He groaned. His hand tightened his grip on her as he continued working, and after a couple of minutes, both of them convulsed with so much love. Kasabay noon ay ang pagtumba ng asawa. Mabuti na lang at naagapan niya at nasalo ito. She must be drained to faint. Marahan niya itong binuhat papunta sa kama nila. Inihiga niya ito roon at nilinisan bago niya ito sinuotan ng damit. Malamang, hindi siya makakatulog sa gabing yon. He's afraid that something might happen again. Ni hindi pa siya nakaramdam ng ganitong takot. Ngayon lang.